Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Ignacio. Shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tila ito ang sinabi ng Buddha. Ang lahat ay may katuturan. Kapag nasira ang Magic Dragon, pinalayas ni Lion Ba ang Night Devil na napigilan sa malayo. Ang Night Devil ay lumampas sa pagsupil at dumating upang humingi ng paghihiganti ni Aaron upang matulungan ang Magic Dragon sa ilang paraan. Upang makapatay ng mga tao gamit ang kutsilyo, nagpanggap siyang monghe at nagsimula ng digmaan. Ang lahat ay tila nangyayari ayon sa script. Kasama ang mga salita noong gabing sinadyang sinabi ng demonyo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Iniisip ito ngayon ni Aaron, at mas lalo siyang nadarama na niloko. Ito ay talagang isang mahusay na paraan upang isama ang iyong sarili sa baligtad na pag-iisip. Kasabay nito, ang espesyal na katawan ni Zeking ay naging pinakamahusay na berdeng dahon sa laro ng taong ito. Marahil, ang banal na immortal na katawan ay may ilang mahika, ngunit maaaring hindi ito maipakita sa panaginip ng Diablo sa gabi. Pagkatapos ng lahat, ang sariling katawan ni Aaron ay katawan din ng Sansian. Hindi niya kaya, pero kaya ni Zeking. Dati, naisip ni Han Sanchen na maaaring mas espesyal ang immortal na katawan ni Zeking. Ngayon tila ito ay maaaring ang gabi Diablo na naglalaro. Gumawa lang siya ng palabas. Gumamit ng pagkukunwaring kamatayan upang magpadala ng impormasyon. Matapos marinig ito, naging maingat at maingat si Aaron, ngunit hindi niya sinasadyang nataman ang marka. Matapos protektahan ang restaurant, ligtas ang lahat. Agad na pinawi ni Heng ang mga pagdududa ni Aaron, kaya naniwala si Aaron sa mga salita ng Night Devil bago siya namatay. Kung ang monghe ay hindi nagpakita ng maayos at ginaisang ang kanyang sarili, natatakot ako na ako ay nasa dilim pa rin. Ngayon, maaaring hindi magpakita ng awa ang Aaron sa mga zombie sa lungsod. Sa hinaharap, maaaring ito ay iba pang mga nakapaligid na lungsod, o ang buong octagonal na mundo. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Isipin dito, Aaron ang buong tao zing tumakbo ay araw sunog buwan will isang malapit, ang ekspresyon sa mukha ay puno ng pagkakasala. Amataba. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, maaari mong itama ang iyong mga pagkakamali at maging mabuti. Nakita ng Golden Buddha na binigay ni Aaron ang kanyang kamay. Sa oras na ito, mahina niyang sinabi, ang aking Buddha ay maawain at kayang bigyan ng pagkakataon ang lahat ng may buhay. Aaron, tanungin kita, handa ka bang gumawa ng pagbabayad sala? Pagbabayad sala, si Aaron ay sumimangot, paano magbayad? Acting in behalf of heaven, killing demons and demons, the so-called fate is the fate of extinction, since you have the cause of Magic Dragon, you should have the fruit of night demons. Nasaan siya? Malamig na sabi ni Aaron. Aaron na kilalang monghe sa aming templo ang natrap ang Night Devil sa bundok na iyon. Gayunpaman, tulad ng makikita mo, ang Night Devil mismo ay halos hindi magagapi sa panaginip. Ang magagawa lang natin ay bitag ang kanyang tunay na katawan at higpitan ang kanyang paggalaw. Ngunit ang Diablo sa gabi ay isang matandang demonyo noong unang panahon. Ang kanyang katawan ay walang kamatayan umasa sa iyo, mahinang sabi ng Golden Buddha. Depende sa akin. Sumimangot si Aaron. May hawak kang palakol na pango, hindi ba? Saglit na nag-alinlangan si Aaron, at sa wakas ay tumanggo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bukas na lihim, hindi masama. Si Panguax ang hari ng lahat ng sandata sa mundo. May kapangyarihan itong buksan ang langit at hatiin ang lupa. Mahirap para sa sino mang nilalang na makaligtas sa pagkahati ng Panguax, kaya
Panipi, kaya gusto mo ako, para patayin ang Night Devil gamit ang panguaks. Tanong ni Aaron. Ang Golden Buddha ay malumanay na bamantong hininga, ang aking Buddha ay maawin, ngunit ang mga Diablo sa gabi ay gumagawa ng pinsala sa mga karaniwang tao, at maaari rin silang pumatay ng mga tao sa kanilang mga panaginip, at sirain pa ang mga buhay. Napakunot ng noo si Aaron. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya, okay, ipinapangako ko sa iyo. Niloko ng Night Devil ang sarili niya. Ang pinakamahalagang bagay ay hinayaan niya ang kanyang sarili na pumatay ng maraming inosenteng tao. Puputulan siya ng Aaron. Walang kailangang sabihin pa. Taba, ang benefactor Aaron ay talagang isang master. Kahit na siya ay pumunta sa maling paraan, siya ay maaaring magising. Ito ay talagang bihira. Nagpapasalamat ako sa benefactor Han para sa kanyang kabaitan at katwiran para sa mga tao sa mundo. Dahil doon, bahagyang sumandal ang Golden Buddha at yumoko sa Aaron. Hihintayin kita sa kagubatan ng kawayan sa suburb. Dahil doon, nawala ang mga gintong bandila sa dingding. Sa sandaling umalis ang matandang monghe, hinawakan ng malaking pancake na si Tian ang kanyang mga mata ng mahabang panahon. Sa pagtingin sa Aaron, inalis niya ang kanyang mga mata mula sa pader ng lungsod. Noon lang, hindi niya napigilan ang panghihikayat ng dalawa pang kapatid at buong tapang na sinabi, ano? Okay ka lang ba, dakilang Ziyahan? Ikaw, palagi kang bumubulong sa iyong sarili patungo sa pader. Malaking araw ng cake, maraming tao ang hindi alam kung gaano na sila naalis pabalik sa pader ng lungsod, ngunit walang anuman sa pader ng lungsod. Kahit nasa liwanag ng araw, hindi maiwasan ni Aaron, na nakikipag-usap sa pader ng lungsod, ngunit gawin silang malito at napakakatakot-takot. Wala naman. Umiling si Aaron. Then, he looked at Pancake Heaven and others and said, kanina ka pa nakadikit sa pader. Ang hirap talaga. Bumalik ka muna sa restaurant at magpahinga ka. Ngunit paano ang mga monghe sa labas ng lungsod? Oo, dakilang Ziyahan, marami sila. If you relax your vigilance, if the other party rush in, then matatapos na tayo. Oo, mahusay Ziyahan, alam namin ang iyong kakayahan, ngunit hindi namin matalo ang apat na kamao gamit ang dalawang kamay. Nang marinig nila ang mga salita ni Aaron, hindi nila maiwasang mag-alala. Umiling si Aaron, okay lang, bumalik ka na para magpahinga, ang mga monghe sa labas ay hindi na kailangang mag-alala tungkol dito pansamantala. Ito ay, okay, napagdesisyonan ang intensyon ni Han Sanchen, at hindi na sila gaanong nagsalita. Nagkatinginan sila, tumingin muli kay Han Sanchen, at sa wakas ay bamantong hininga sa restaurant. Nang makaalis ang tatlo, tumayo si Han at lumipad sa dingding. Nakatayo sa dingding, tumangala si Aaron sa langit. Ito ay maaraw at maaraw. Sa sumunod na segundo, tumalon ang buong tao sa labas ng lungsod. Sa restaurant, tinatakan ni Moyang at ng iba pa ang lahat ng pinto at bintana sa itaas at ibaba ayon sa mga tagubilin ng Aaron. Sa oras na ito, dinadala nila ang kanilang mga kapatid sa unang palapag upang alalayan si Fumang at iba pang nakaharang sa pinto. Bagamat napakaraming tao sa restaurant, ang tanging bagay ay mas maraming zombie sa labas na gustong pumasok sa restaurant. Kahit na halos hindi makayanan ni Fumang at ng iba pa, napakatigas din nila. Sa kabutihang palad, walang mga mesa, upuan, kahoy na kabinet at iba pang mga bagay sa restaurant. Ito ay nakakatipid ng maraming pagsisikap upang panatilihin ang mga bagay na ito sa likod ng pinto. Sa wakas, ang lahat ay maaaring umupo at uminom ng isang tasa ng tsaa upang makahinga. Nang makita si Moyang at iba pa na bumababa, nagbuhos si Fumang ng mas maraming tasa ng tsaa at iniabot ito kina Moyang, daw 12 at Liu Fang kasama ang mga tao mula sa mahiwagang alyansa tulad ng Baek Xiaoxing sa Jiangho, limitado ang mga kondisyon. Ang tsa sa halip na alak ay tutulong sa atin na makilalang mabuti ang isa't isa sa hinaharap. Bagamat minsan ay bastos si Fumang. Siya ay mapagbigay, kabayanihan, mainitin at tapat, magalang na kinuha ni Moyang, daw 12 at iba pa ang tsaa at nakangiting sinabi, mabuti, nang matapos ang magkabilang panig, itinaas ng bawat isa ang kanyang baso at uminom, ito, ngunit habang nakaupo si Fumang, nagmamadaling tumakbo pababa ang isang subordinate mula sa itaas, na mukhang nag-aalala, hindi maganda. Leader, out of town siya.
Ano? Nang marinig ito, agad na tumayo si Fu Mang at ang iba pa. Leader ng alyansa, nasa labas siya ng bayan. Nag-aalalang tanong ni Fu Mang. Oo, ang mga disipulo ay inayos ni na Fu Mang at Bai Xiaosheng upang pagmasdan ang mga zombie sa tuktok ng restaurant. Dahil sapat ang taas ng gusali, kitang-kita natin ang paggalaw ng lungsod. Malinaw ba ang nakikita mo? Malinaw na nakikita. Tumango ang alagad. May mga zombie sa labas. Halatang masyadong halata si Aaron, isang buhay na tao. At saka, araw na. Hindi man mataas ang kanyang cultivation, at least nakikita niya, malinaw. Bakit nasa labas ka ng mga oras na ito? Oo, maraming bangkay sa labas. Lahat tayo ay nakulong dito. Siya, kung aalis ka, ano ang gagawin natin? Hindi niya tayo pababayaan at tatakas ng mag-isa. Hindi sumali sa Mystery Alliance ang ilang nakatira sa mga restaurant. Nang marinig nila ang balitang ito, hindi maiwasang magpanik na napapaligiran ng napakaraming zombie. Ang Aaron lang ang kanilang pag-asa kung mawala ang Aaron. Ang mga naghihintay sa kanila ay mapapaligiran ng mga zombie, at maging mahati. Kumunat ang noo at tumingin sa mga taong natatakot na hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Aaron na umalis sa lungsod sa oras na ito. Siguro nalaman ng pinuno ng alyansa na ang lahat ng mga kakaibang imahe dito ay ginawa ng mga monghe sa labas ng lungsod, direktang pinatay ang mga monghe. Ang paraan ng tula, nakatuwirang hulihin ang hari bago mahuli ang magnanakaw. Agad na umalangaw-ngaw si Mo Yang. Maging ito man o hindi, kailangan niyang sabihin iyon ngayon doon. Maraming mga zombie sa labas kung sila ay nasa loob, ang kanilang sitwasyon ay magiging mas mapanganib. Kaya't ang moral ng hukbo ay dapat na maging matatag. Iyan ang sinabi sa akin ni Aaron. Bilang vice-leader ng alyansa, maging ang mga tao sa alyansa o iba pa sa restaurant, ang kanyang mga salita ay napakahalaga kapag ang Aaron ay wala. Nang marinig ang mga salita ni Bai Xiaosheng sa Jiangho, maraming nababagabag na tao sa lalong madaling panahon ay nakabawi sa kanilang katahimikan. Dahil ang Aaron na ang nag-ayos, hindi ito pinabayaan at may pag-asa pa. Umakyat ka na sa taas at magpahinga ka na. Sinulyapan ni Jiangho Bai Xiaosheng ang mga tao, ngunit lahat sila ay mukhang nag-aatubili na umalis dahil sa takot na may mawala kapag sila ay nakatulog. Kung ang leader ng alyansa ay sumusubok na maghanap ng paraan, dapat tayong manatili dito sa restaurant. Hindi tayo umaasa na makakatulong tayo, ngunit hindi natin dapat ipagpaliban at guluhin ang pinuno ng alyansa. Kaya, lahat tayo ay bumalik sa pahinga, dito muna kami magbabantay. Kapag nakapagpahinga ka ng mabuti, magpapalit tayo ng shift. Panipi, oo, magpahinga na tayo. Napakaraming zombie na halatang hindi ganoon kadaling lutasin. Kung paninindigan natin ito ng isang araw pa, maaari nating bigyan si Aaron pang-araw at bigyan siya ng mas maraming pagkakataong manalo. Nagmamadaling tinungo ni Fu Mang ang kalsada sa ilalim ng lihim na pambubugbog ni Bai Xiaosheng sa Jiangho. Habang nag-uusap ang dalawang matanda, isa-isang tumango ang lahat, at pagkatapos ay masunuring umakyat. Malapit nang umalis yung iba. Hiniling din ni Bai Xiaosheng ang ilang mga disipulo ng misteryosong alyansa na magpahinga, na naiwan lamang ang nagsabi ng balita. Sa bulwagan sa unang palapag, hindi nagtagal ay naroon na lamang si Fu Mang, Bai Xiaosheng, Fu Li, Xiyo, ang matatandang lalaki ng mahiwagang alyansa, at ang 12 o 13 lalaki ni Namoy ang at daw. Paano ko lang sasabihin sa iyo ang tungkol sa paglabas ng Aaron sa halip na ako? Nagtitiis si Fu Mang maghintay ng taong lumakad, agad-agad na bibig ngunit daan. Dahil hindi niya sinabi sa akin ang lahat. Si Bai Xiaosheng sa Jiangho ay may malamig na mukha. Hindi ko sinabi sa'yo, tapos ikaw lang. Nagtataka si Fu Mang. Hindi ba mahirap para sa lahat na magulo? Kumunat ang noo ni Bai Xiaosheng at sinabing, ang tatlong ito ay mga kapatid ng pinuno ng alyansa. Maaari mong sabihin sa akin kung ano ang iyong sasabihin. Nang makitang tinanong ito ni Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog sa mga disipulong naiwan, mas naguluhan si Fu Mang. Ano ang ibig mong sabihin? Ito. Napakakakaiba ng pinuno. Tumingin ang disipulo sa lahat at nilamon ang channel. Sa karakter ni Fu Mang, hindi niya mahahanap na kapag siya ay bumaba, bagamat iniulat niya ang sitwasyon, mayroong isang uri ng pagmamasa pakiramdam sa kanyang ekspresyon.
Kaya naman sinamantala ni Bai Xiaosheng ang pagkakataon para suportahan ang lahat. Kakaiba. Sumimangot si Bai Xiaosheng at sinabing kakaiba. Mahirap para sa kanya na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kakaibang mga salita sa kanyang mga alagad. Ang ibang mga tao sa silid ay halatang nalilito tungkol dito, at ibinaling nila ang kanilang mga mata sa disipulo. Halatang kinakabahan ang alagad, napalunok ng laway, nag-alinlangan ng mahabang panahon, at sinabing, kung tutuusin, normal lang sa simula, ngunit pagdating ng pinuno ng alyansa sa pader ng lungsod, bigla siyang tumigil. Originally, inaatake siya ng mga zombie, pero for some reason, hindi na siya naririnig ng mga zombies. Tapos, speaking of this, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Tumingin siya kay Bai Xiaosheng sa takot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.